Welcome to Donmar TV News Channel. Ilang araw matapos ang pagbatikos sa kanya ni Pangulong Duterte, nagpatutsyada naman si Senator Richard Gordon sa ikapitong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa simula pa lang ng pagdinig, binanatan na ni Gordon ang Pangulo sa pagtatanggol nito sa mga miyembro ng kanyang gabinete, pati na sa negosyante at dati niyang economic advisor na si Michael Yang at dating pinuno ng Procurement Service ng Department of Budget and Management na si Lloyd Christopher Lau. Kaya hindi sila makasagot. Ang tigasagot nila ngayon ay si Attorney Duterte. Nagkakabogado po si Attorney Duterte ngayon. Hindi na siya Pangulo ng Pilipinas. Mahirap kayong tangkilikin, Mr. President, because you do not act like a president. Today, I tell you, you are not a president the Filipino people can respect. Matawarin niyo po ako. Nasabi ko tuloy, no country deserves that kind of leadership. No country deserves your leadership. I am really sorry for you, Mr. President. Ang pinagtatanggal nyo, si Lau, may utang na loob kayo dahil sa eleksyon. You are a cheap politician, Mr. President. Itinanggi rin ng senador na ginagamit niya ang pagdinig para sa politika. Wala akong ambisyon. Alam mo, hindi na ako tatakbo. Sa totoo lang eh. Ayoko na eh. Nakapagsilbi na po kami. Kaya huwag niyo akong pagsabihan na ako mamumulitika rito. Wala akong plano ngayon. Wala naman akong inaanunsyo. Kayo pa nagsabi, gusto ko mag-Vice President. Eh, sino ba tumatakbo ang Vice President ngayon? Hindi ba kayo, Mr. President? Ang dating Special Assistant ni Pangulong Duterte na si Senator Bongo, ipinagtanggol ang Pangulo. Hindi po sila pinagtatakpan ng Pangulo. Wala po kaming pakialam. Alam nyo, yung pinagpipilitang parmalin na yan, wala po kaming kinalaman ni Pangulong Duterte dyan. Yariin nyo na po. Kasuhan nyo na po kung may kasalanan. Samantala, isiniwalat ni Gordon ang luxury cars ng mga opisyal ng Formerly Pharmaceutical Corporation gamit ang records mula sa Land Transportation Office. Ang ilan umano sa mga ito na irehistro matapos makakuha ng kontrata ng Formerly sa gobyerno para sa medical supplies. Suma total po, talagang nagpapasasa talaga itong mga taong ito. Di umano, lumalabas. Paano naman makikita ito? Mga bata pa ito. Si Senator Risa Hontiveros, ipresenta naman ang screenshot ng isang text message sa pagitan ng kanyang source na dating empleyado ng PSDBM at empleyado ng Formerly na si Crizel Mago. Ayon sa senadora, patunay umano ito na in-advance ng Formerly ang delivery ng 2 milyong piraso ng face masks bago pa man mailabas ang notice of award. Depensa ni Mago, hindi umano sila nag-deliver nang hindi pa natatanggap ang request for quotation mula sa PSDBM. Super advanced delivery talaga ito. Bakit nyo inutos yun kay Ms. Mago? Mr. Chair, hindi ko maalala may ganitong utos pero I'm checking my record. As per record, ang PO date namin ay April 15 at ang DR date ay April 16. O it's either kayo or si Mr. Dargani ang nag-utos kay Ms. Mago o alam nga namang siya lamang ang nag-transact sa PSDBM ng 2 million. Lumabas sa text exchange, may boss siyang itinuturing. Itutuloy ang pagdidig sa September 21. Ito ang hindi kong maintindihan. Ito Gordon, makinig ka na mabuti, ha? Listen, kayong mga researcher ni Gordon, makinig kayo kay Banatbay, ha? Sinasabi mo na si Pangulong Duterte ay abogado nitong mga kusino man. Unang-una, hindi po siya nag-aabogado. Siya po ang presidente na nag-appoint kila Duque, kila Galvez, kila Lau at dun sa isa pang nandun naman sa ombudsman na ngayon na dating taga-DBM. Naturalmente, bilang leader, you will always protect your people, especially pagka wala naman silang ginawang masama at hindi sila guilty. Okay? At kung sasabihin mo mag-abogado, unang-una wala naman pong tayong ebidensya na magsasabing merong korupsyon. Napakalinaw. Mas malinaw pa sa mga tanga dun sa eskwelahan ko dati na ang sinabi ng COA, walang korupsyon, walang overprice, na i-deliver, kompleto, walang irregularity. Wala. Ibig sabihin malinis. So walang
dapat iabogado si Pangulong Duterte. Ang ginagawa niya ay dinidepensahan niya yung mga tao niya na tinatarantado niya dyan sa Senado. Hindi, yun naman talaga ang totoo. Nagagalit si Pangulong Duterte. Bakit? Hindi nyo pinagsasalita yung mga resource person nyo eh. Tatanungin ninyo, pag hindi nyo nagustuhan, magagalit kayo. Oh, ano pa? Inimbitahan daw ninyo, hindi naman nyo pinagsalita, hindi nyo tinanong. Ano pa? Habang nagtatanong kayo, nagkukonclude na kaagad kayo, hindi kayo nakikinig. Yan ang kabwisit-bwisit at kaming mga Pilipino, nakikita namin yan. Hindi kami tanga. Kung yung mga followers ninyo tanga, huwag nyo kami idadamay. Kasi kami nakikita namin both sides. Ibig sabihin, napanood namin yung sa Kamara, sa lower house, at napanood namin yung sa Senado. Kitang-kita yung biases nyo. At sabi nga ni Marcoleta, mamaya i-discuss din natin yan, sila walang motibo. Bakit? Hindi naman sila tatakbo in a higher position. Kayo, lahat kayo dyan sa Senado, lahat kayong gumigisa, may mga ambisyon tumakbo sa higher position. Yan ang problema. Alam naman natin yan. Sa madaling salita, wala namang illegal na ginawa. Anong ginagawa nyo ngayon? Politika, pangangampanya, media mileage. Yan ang mga ginagawa ninyong mga animal kayo dyan. Totoo naman eh. Oh, bakit animal? Bakit? We are all animals. Diba ang tawag nga? May tawag sa atin, di ba? Ano ang tawag sa atin? Nakalimutan ko na eh. Basta animals din eh, di ba? Ganun yun. Ay naman. Di umano ha. Oh. Paano nga rin, tuloy natin. Sa Pharmally Pharmaceutical Corporation, ang kumpanyang nakakuha ng mahigit 8 bilyong piso. Mamals daw. Hindi yan. Kontrata. Hindi tayo, basta may ibang tawag, yung mataas na animal. Highest form of animal. Basta di umano. Sa procurement service ng DBM. Dating presidential advisor ni Pangulong Duterte si Yang. Iniuugnay din kay Pangulong Duterte at Senator Bongo ang hepe noon ng procurement service ng DBM na si Lloyd Christopher Lau. Ito dito ka matatawa ha, mga kababayan, makinig kayo ha, mga guys. Mga guys, makinig kayo ha, bakit? Paulit-ulit yung report ng media. Hindi nyo ba napansin yun? Yung media, paulit-ulit na lang. Wala naman silang something new eh. Di ba? Na pinag-uusapan. Inuulit-ulit lang nila yung sinasabi nila na merong di umanong ganito, merong hindi umanong ganito. Tinan mo. Hindi niya ba sinabi ito nung last time? Bakit pa nila pinag-uukulan ng pansin?